Kilala ko si Kalbo eh. Kilala ko si Kalbo. Solicitor General yan. Uy, nanghihingi ang mga leaders. Sinong leaders? Yung mga leader ang nanghihingi. Biruin mo pagising mo sa umaga, galit ka na kagad kay Bongbong. Medyo malala to mga kababayan ko ah. May nababanggit po siya ditong isang organization ng government natin. Pero let's debunk pa rin mga kababayan ko. Kayo, Cheloy, kayo lahat, mabuha ka ng gininan nyo. Ang kapal ng mukha ninyo Ano daw? na dapat kayong makulong. Dapat makulong si Attorney Cheloy? Bakit? May criminal cases ba nagawa si Attorney Cheloy sa paglilingkod sa bayan? May criminal cases ba na nagawa si Martin para makulong sila? May criminal cases din ba si Ridaw para makulong sila? And you have an evidence? Labas mo! I'm challenging you right now. Mapapahiya ka talaga sa akin pag naglabasan tayo. Yung meron ka, meron ako, mababaw ka. Tandaan mo yan. Kaya alam na alam ko. Dapat kayong makasuhan. Okay? At nananawagan tayo sa Commission on Audit. Okay? At sa Ombudsman. Kung may matinulang mga palangga. Kung may matinulang. Kung may matino lang, wala kang tiwala sa Pilipinas. Ngayon, maghahanap ka ng matino. Bago ka maghanap ng matino, patinuhin mo muna yung sarili mo. Kasi kung maghahanap ka ng matino sa Pilipinas, wala kang tiwala sa mga yan. Tapos magtitiwala ka ngayon na maghahanap ka ng matino. Diba? Patinuin mo muna yan para makagaroon ka ng kausap na matino. Congress hearing by Zoom ka? VIP ka ha? Tuloy natin. Na tao sa Commission on Audit at Ombudsman, ibibigay ko sa inyo ang ebidensya na si Patricia Martin, si Ridaw at ang Presidential Communications ay ninanakaw nila, kinukurap ang pera, hindi lang pinambabayad sa mga ensaymada vloggers o sa mga trolls, kundi pati sa mga kamag-anak mo, Patricia Martin, Ridaw, lahat kayo, yung mga hinayupak kayo, kaya dapat mabulok kayo sa basakan o sa kumunoy. Nako, matinding pasabog yan. Eto ha. Pupusta ako. Eto yan. Kasi, may nakarating sa akin na screenshot. Okay? From the GC. So, kumalat ito sa circle. Ang una nagpasabog nito, si Boy 500,000. Tapos, yung the rest. Ako, hindi ko sinakyan. Okay? Pero nakarating sa akin. Nakita ko. Yung screenshot. Tapos, ito mga kababayan ko. Mga kapatid, ito. Ang nakarating kayo Maharlika yung screenshot. Kababayan ko. Nakarating niya kayo Maharlika yung screenshot. Dahil nga sa magkaaway itong si isang tropang vlogger at niligwak nga siya dito sa grupo na to. Nagbanatan sila. Gumanti ngayon tong si niligwak nila na i-push nga niya to, na nalabas niya nga tong sama ng loob niya at kinagat ni Bahong Lipunan, nakarating kay Maharlika. Yan yun Yan yun. Ngayon, ang tanong ko dito, dapat ang ebidensya ni Maharlika, nito ni Booger, mga kababayan ko, ay mismong certificate or ebidensyang video na magpapatunay na si Ridaw at si Martin at si Cheloy ay nagbibigay talaga. Mga kababayan ko, dapat ganun ang ebidensya mo. Kasi kung wala kang ebidensyang ganun, paninirang puri lang yung ginagawa mo sa social media. Sa makatuwid, yung ginagawa mong ganyan, naninira ka lang. Kasi, kung ang screenshot lang na hawak mo, magpapakita na yung mukha ni mahabang buhok na sinabi niya na isend na yung allowance nyo, mahina pa rin yun. Diba? Maganda, ilabas mo, meron bang liquidation? Diba? Meron bang ganito? Kung malakas talaga ang kung malakas talaga yung ebidensya mo. Pero tatatawa ako it's hearsay pa rin. Diba? Gusto mo lang palalain yung pangalan ni Ridaw at ni Martin. Hindi mo magagawa yun. Kasi wala ka talagang ebidensyang ilalabas sa social media. Ngayon, bakit nakarating po sa atin mga palangga? Kasi, ayon sa ating puting ahas, ang leader nila, okay? Ang leader nila, kasama dito, actually... Hindi mo matuloy, tatakot ka,
Una, pulburon ang ini-issue mo. Wala ka na mailusot. Nabasag ka sa pulburon. Lipat ka naman sa Ensenada. Ang sarap paglaruan nito, no? Totoo lang. Ano kasi to, fame whore. Okay, kasama dito ang kalbo. Okay, yun lang. Uy, sinong kalbo yan? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sino tong kalbo na to na tinutukoy niya, mga kababayan ko? Sinong kalbo to, mga kababayan? Sinong kalbo ang tinutukoy niya? Ang sarap manood sa kanila, popcorn, promise. Kasama dito ang isa sa mga Ensenada vloggers na kalbo. Okay, Kasama daw ang Ensenada vlogger na kalbo. Sino bang kalbong kasama ko nun sa Malacanang bago? Ang alam ko kasing Ensenada vlogger, si Mamaw Dispenser, si Ellie, tsaka si si Addictus. at itong mga Si Addictus, alam ko talaga. Yun talaga ang totoong Ensenada. Kasi hindi mo naman matatawag na Ensenada vlogger yung mga vlogger na nandoon sa Malacanang eh. Kasi ang totoong Ensenada dito, yung mga nagpaputok ng Ensenada. Si Mamaw Dispenser, yung patay gutom. yung yung patay gutom talaga yung lintik na yun. Mga kababayan ko, basta may content, makikikain yun. 'Di ba? Basta may mapag-usapan, iintrigahin nun. Dapat hindi ka nag-politics, nag-showbiz ka. 'Di ba? Sabi mo, yung isa naman nagtinda ng pulburon na rin, 'di ba? Yung isa naman na-disappoint, 'di ba? Hindi na pagbigyan, hindi pala nabigyan ng pwesto, pinanlimos ni Maharlika. Yun talaga ang original Ensenada vlogger. Pero sasabihin nyo, Ensenada vlogger, yung mga nasa Malacanang, hindi mo masasabing Ensenada vlogger yung mga yun. Ang totoong Ensenada vlogger, mga kababayan, sila. Kaya ka binakbakan ni Jared eh. Hindi ka nakapalag eh. Sige nga. girl na lupa na Ensenada, mga kababayan, isa dito, si Kalbo ay hawak, sabi sa akin si Marlica, siya po ay, humahawak ng budget namin. Okay, budget. Ito, budget nila. So, ang nangyayari pa lang, Budget nila. May ebidensya ka ba? Na nakita mo si Kalbo na binibigyan ng pera ng PCO. May magtutulak ba kay Kalbo? Mga kababayan ko ha, may magtutulak ba? ayun, mga palangga, itong si Ridaw, itong si Martin, okay, ay, binibigyan nila ng pera, may leader. Okay, isa si Ba't di mo masabi ng totoo, diretsuhin mo. Sa content mo, hindi ka nga sigurado eh. Alam ko, hindi ka sigurado sa content mo. Kalbo. Binibigyan si Kalbo ng pera para swelduhan ang mga Ensenada vloggers. Binibigyan daw tong si Kalbo ng pera, di umano, ni Ridaw at ni Martin para pampasahod sa vlogger. Meron bang ganun sa PCO? Parang wala akong alam na ganun. Kilala ko si Kalbo eh. Kilala ko si Kalbo. Solicitor General yan. Kilala ko si Kalbo, mga kababayan ko. Pero hindi ko kilala si Kalbo na sinasahuran ni PCO. Ang alam ko, Solicitor General yan. Sorry for my term ha. Solicitor General yan. Moneymaker talaga yan si Kalbo. But, in legality, Solicitor General talaga yan. Hindi ko, nadawit tuloy si Ridaw. Taka si Martin, Diyos ko po. Kalbo, huwag kang magsisinungaling dito. Okay? Sabi nga ni Maharlika, wag ka daw magsisinungaling, Kalbo ha. Sino ba tong Kalbo na to? So, ngayon, mga palangga, sabi ng Nahihirapan na si Hitad, si Kulangot magpaliwanag kasi bakit? Hindi niya mapagtagni-tagni yung source niya. Magulo rin. Nung binasa ko rin niya, naguluhan din ako eh. Sa totoo lang eh. Yung sumbong sa'yo eh. anong impormasyon ay nanghihingi ang mga leaders ng Ensenada vlogger. Uy, nanghihingi ang mga leaders. Sinong leaders? Totoo ba ito? Kasi, pag hearsay yan. Nanghihingi daw ang mga leaders ng Ensenada vlogger.
Kalbo, mahabang buhok, totoo ba ito? Na may ganito na dyan? Malulungkot ako. Sa totoo lang. Malulungkot ako pag may ganyan dyan. Kasi mga kapatid, sa totoo lang Sa totoo lang. Hindi natin, hindi natin pinalaki ng ganyan yung mga yan Hindi natin pinalaki ang mga yan ng ganyan. Ginawa natin yung grupo na yan is designed to help PBBM. Hindi para pahirapan sila ngayon. Kung sakaling totoo to, mga sinasabi ni Maharlika na di umano na kayo, yung mga leader ang nanghihingi, maawa kayo dun sa mga vlogger. Huwag niyong gamitin yan. I told you, time will come. Sasabog talaga yan. Sige. Ng sweldo. Kasi nga nagtatrabaho sila, day and night daw sila nagtatrabaho. Sinasabing day and night, totoo yun. Day and night nagtatrabaho yung mahaba buhok. Walang tulugan yun. Tropa ni Kuya Germs yun, mga kababayan. Pag tinawagan ko ng madaling araw yun, sumasagot yun. 24/7 sila nagtatrabaho at hinihingi na nila yung sweldo nila sa presidential communications. So ibig sabihin, ang malinis nito, hindi yung mga vlogger. Yung mga leader ang nanghihingi. Okay. Kaya malinaw yan At least malinaw yun. Hindi sa atin nanggaling. Ang sinabi dito is yung mga leader ang nanghihingi. So ibig sabihin nito, hindi yung mga vlogger. Kasi kung yung mga vlogger ang nanghihingi, nagtataka ako Puro bago yun Yung mga luma doon, kukunti lang Mas dinagdagan nila ngayon ng mga small YouTubers, small content creators Doon niya ako nagtaka Diba? Matuloy natin. Kaso, itong PCO, itong si Bukangkang, si Ridaw, at itong si Martin, binubulsa nila yung budget. Napaka-imposible na binubulsa. Kasi wala naman access si Ridaw at si Martin sa pera. That's too impossible Ang layo Doon ako nagtataka. Medyo maniniwala ako doon sa mga leaders na gumagawa ng pera. Kasi solicitor general yon mga kababayan. Solicitor general kasi si Kalbo. Yung isa naman, ayoko na lang banatan, pero naaawa ako Yung isa naman, mga kababayan ko, yun na naging kabuhayan niya, yung humawak ng mga vlogger. Ganun na lang, malinis naman yun, maganda naman trabaho yun. Hindi naman masama yun. No? Basta wala ka natatapakan tao, maganda yun. Pero pag may tinapakan ka, ibang usapan yun. Okay? Yun ang alam ko. Pero si Ridaw at si Martin nahawak ng pera tapos ibibigay sa kanila, that's too impossible. Kasi nung nandoon ako never na involve yung mga yan. Lalong-lalo niya sa pera. Never ko nakita yung mga yan na humawak ng pera na ibinigay sa vlogger. Walang ganon. Ang tagal ko rin nag-stay dyan. Wala ko nakikitang na ang PCO nakikialam. Ang PCO, pwede kang magtanong ng mga sagot, ng mga tanong about sa government. At directly, fresh from the PCO, malalaman mo yung question, sagot. Kasi yung yung statement ng malaki ng press corps, yun din ang ipinipid sa mga vlogger. Kaya kami, yun lang ang hawak namin. Pero in terms of money, si Kalbo talamak yan. Solicitor general yan Yung isa naman, syempre, malay ko sa kanila kung ano transaction ng dalawa. At least maliwanag, hindi yung mga vlogger. Di ba mga kababayan ko? Para sa Ensaymada Vloggers, nauunga ng Diba? Umalsa? Gusto niyong i-expose to? Ano daw? Para minumura si Maharlika, di ba? Araw-araw Ano? Ulitin ko nga dito sa part na to. nga ng Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang. Araw-araw minumura si Maharlika, di ba? Araw-araw minumura si Maharlika, nag-i-effort sila para yun. Ayan daw. So minumura daw siya ng mga vlogger na yon araw-araw.
Alam mo, kahit naman ako, kahit di ako bayaran ng gobyerno, o kahit bayaran nila ako, araw-araw pa rin kitang mumurahin eh. Oo. Mga kababayan ko, kahit di naman nila ako tulungan, kahit di nila ako sabihan, kahit pigilan pa nila ako, araw-araw kita mumurahin. Biruin mo eh. Biruin mo, pagising mo sa umaga, galit ka na kagad kay Bongbong. Pagising mo pag tutulog ka ng tanghali, dumilat ka ngayon, paggalit ka pa rin kay Bongbong. Buong buhay mo. Anak ka ng titing, mamaya ilalaglag kita. Ito, ilalaglag talaga kita tungkol dyan. I-discredit ako. Talaga namang dapat bayaran. Pero you know what? Doon sa mga ensimada vloggers na gusto nyong umalsa, gusto nyong i-expose to, ayoko, hindi kayo takot magurgur. Naghatak ka pa, sama mo na lang si Kalbo. Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit kayo kumapit sa patalim. Ano naiintindihan mo na kumapit sila sa patalim? Meron ba nabigyan? Meron ba talaga? Baka ay Solicitor General lang dapat mong tanungin. Kasi yun ang nakakaalam. Biktima kayo ng gobyernong bulok, ng korupsyon. Kayo ay biktima. Ito yung, di ba sinasabi ko sa inyo mga ensimada? The reason why tinawag ko yung ensimada, nung nagalit akong pinakain kayo ng ensimada, dahil Oh. Sayang ko, nagalit daw si Maharlika nung sinabi na pinakain daw ni Marcos Jr. ng ensimada yung mga vlogger. Ayan na, ensimada yung mga vlogger. Tuloy lang natin tong sinasabi niya mga kababayan ko. Ito. naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin kayo kung bakit kayo kumapit sa patalim. Kumapit sa patalim ang mga vlogger. Biktima kayo ng gobyernong bulok, ng Gobyernong bulok. korupsyon. Kayo ay biktima. Ito yung, di ba sinasabi ko sa inyo mga ensimada? The reason why tinawag ko yung ensimada, nung nagalit akong pinakain kayo ng ensimada, dahil galit ako sa trato sa inyo. Galit daw si Maharlika sa trato. Ito lang yung ensimada na yan, kung tutuusin, hindi mo matatawag yung mga vlogger doon na ensimada kasi because I was there eh. So parang sinabihan mo na rin ako na ensimada vlogger din ako. Kung tutuusin, kayo dapat ang sabihan namin ng ensimada. Okay? Kasi kayo nagpakalat niyan, hindi naman kami. Diba? Pinapunta mo doon yung patay juto mong bata. Pinapunta mo doon yung mga patay juto mong bata. Diba? Kasalanan ba namin na pika-pika lang yun? Hindi naman namin kailangan kumain ng kanin? Pinaliwanag ko na sa vlog ko kung ano yung reason bakit walang kanin. Diba? Kahit tanungin mo si Mami Peng pumunta ba si Mami Peng doon para sa pagkain? Although kahit Malacanang yun, tandaan nyo pa rin, hindi sa lahat ng oras kailangan mag-serve ng Malacanang ng kanin. Dahil hindi naman basihan ang pagiging pagbisita sa Malacanang, kailangan pakainin ka ng kanin. Walang ganun. Tapos sasabihin mo ngayon, defender ka ng mga vlogger. Kasi pinakain daw ng ensimada. May krusan, may puto, may kutsinta. Meron pang masarap na pagkain. I don't know ano pa yung apat na pagkain doon na foreign food bukod sa krusan. 'Di ba? Mga kababayan ko. Meron pang apat na pagkain doon eh. At napakarami ng unlimited juice na nakahain doon na hindi maubos-ubos. No? Puro healthy food. Kasi bakit? Mga matatanda kasama namin eh. Mga bata kami. Kaya nga nabanggit ko si Mami Peng, di ba? Dito na yung matanda. Di ba? Kaya nga nabanggit ko. Kasi bakit? Mga kababayan ko, healthy food. Alam nga naman kami mag-adjust dun sa kanila, sa mga senior citizen. Di ba mga kababayan ko? Walang gagawa nun. Hindi mag-a-adjust sa senior citizen para sa amin. Kami mag-a-adjust para sa kanila. Di ba? Kung tutusin kayo ang nagpaputok kayo, dapat ang tawaging ensimada. Si Mamaw Dispenser. Diba? Mamaw Dispenser, si Ellie, si Pebbles, ikaw. Kayo nagpaputok nun. Hindi mo pinagtanggol yung mga vlogger once and for all. Pinahiya mo yung mga vlogger. Kasi gusto mong gumanti kay Pangulong Bongbong Marcos. That's it. Ngayon, alam nyo na kung bakit ko kayo pinagtanggol? Wala kaming nalalaman kung bakit mo kami pinagtanggol. Ngayon nga lang, sinusubo mo sila, sinasabihan mong bayaran eh. Diba? Pinagtatanggol mo ba yung mga ensimada? Sinasabi mo ensimada? Ginagamit kayo
to destroy me, to destroy whoever, kung sinong inuutos. Wala namang inuutos eh. Yan ang problema dito sa tao na to eh. Alam mo, ulitin ko sa'yo, yung Facebook mo, nagurgur yan because of your violation. Hindi dahil sa ganito, hindi dahil sa ganyan. That is because of your violation. Nag-violate ka sa community guidelines. Okay? Kaya ka naligwak. My God, wag mo pagpilitan niya sa sarili mo. Wala nang nakikinig sa'yo. Diba? Kayong asong, julol, na inuutusan kayo sirain si ganito. Asong julol? May magpapatibay ba? Pag nakapaglabas ka nga ng ebidensya na si ganito, inuutusan niya, maniniwala ako. Pero, kung mga account lang yan na hindi ako maniniwala. Kailangan pangalanan mo kanino galing yung utos, di ba? Dapat specify mo yan. Sabi ko nga, ang vlogger ay dapat meron siyang maging independent siya. Meron siyang sariling utak, meron siyang sariling puso, paninindigan kung kailan siya magsasalita. O kaya nga umalis ako sa mga grupo eh. Kasi nanindigan na ako eh. Nanindigan ako. Hindi sa dahil ako ay binabayaran o bayaran. Nanindigan ako because merong hindi magandang palakad doon sa grupo. Naaayon sa kanyang kaisipan kung siya ay hindi sang-ayon sa isang usapin sa lipunan o sa gobyerno. So ngayon mga kababayan, sinisingil o kinitong mga ensimada na nandiyan pa ngayon ang sweldo nila dahil nga pagod na pagod daw sila sa kadadakdak, di ba? Anong pagod na pagod? Baka walang napapagod sa mga yun. Hindi ka naglalabas masyado ng content. Yung ensimadang tinutukoy niya, yung dati kong grupo yun. Okay? Yung dati kong grupo yun. And sasabihin niya ensimada, pinangalanan na binaban sa ganyan-ganyan. Kami yun. Okay? Hindi naman nagko-content nan para sa'yo yun eh. Ang kino-content ng iba, hindi naman para sa'yo. Hindi ka winawasak. Wala nga halos masyadong atake sa'yo eh. Alam mo kung bakit? Focus sila pag dumating si BBM, andun lang sila. Nako-cover nila. Kung ano yung ginagawa ni Pangulo, yun ang ginagawa nila. Ngayon, sasabihin mo sa social media na ikaw, inuutusan nila. Walang nangyayaring ganon. Mag-backread kayo. For example, ensimada vlogger, Robert Adventure. Ayan. Vincent Tabige. Check nyo. Si Esme, Alvin TV. Diba? Check nyo. Yung mga OG. Mga OG natin dun. Check nyo. Ano ginagawa ng mga yan? Puro government project. May Harley ka ba kayo nakita? Wala. So fake news. Wala ka nakita. Diba? Fake news ka. Imagine mo utusan sila. Yung mga street vlogger yun, anong pakialam sa komentary nun? Kung nandoon ako, masasabi mo, nabayaran ako kasi maatake ako sa'yo. Diba? Dinedebunk kita. Diba? 24/7. Diba mga kababayan ko? Doon malalaman. Diba? Araw-araw, walang pahinga kahit holiday ay umaatake sila. Ay, nako. Wala kang lusot sa akin dito. Nako. Okay? At sinisingil nga ang sweldo nila. Bakit sila pasisweldohin? Hindi sila taong gobyerno. Kaya nga, sinagot mo yung tanong mo. Bakit sila pasisweldohin? Hindi naman sila taong gobyerno. Bakit sila pumunta doon? Diba? Ang sabi ko sa'yo, ako lang, ang thinking ko dyan, walang kinalaman si Ridaw at si Martin dyan. No? Ang may problema dyan, si Kalbo lang talaga. Ini-issue mo, si Kalbo lang ang puntuin mo. Kasi yun talaga, literally, Solicitor General. Kunwari, concern eh. Totoo, Rowie. Kunwari, concern to the vloggers. Pero totoo, kung mapapansin nyo yung tiyat ng banat niya, tinitira niya yung mga ensimada vloggers na nandoon. Diba? Sana ako lang, no? Ako lang. Kung andun ka sa loob, wag ka maging Solicitor General. Diba? Sila ay mga bayarang trolls at ang pinapasweldo, kayo Presidential Communication, mga hinayupa kayo lahat dahil sa utos ni Lisa Smugs. Ngayon naman may theory. Alam mo, ang talino niya gumawa ng sci-fi drama, pucha. Ang talino niya gumawa ng storya, ang taba ng utak nito ni Tomboy. Biruin nyo.
Si Ridaw, si Martin, ngayon si Cheloy, tapos sumunod si Lisa daw. Ano ba talaga? Alam mo, marami. May isa komedyante rin to si Hitad eh. Ngayon naman, inuutusan naman daw ni ganito. Anong inuutusan? Anong kinalaman ni First Lady Lisa naman ngayon? Wala namang ginagawa yung tao. Tumutulong lang sa asawa niya. Ngayon naman, ginugurgur mo sa social media. Sablay talaga to eh. Di ba? At nicotine. Dinama yung pa si Pangulo. Hindi nga nangingialam si Pangulo eh. Ako, alam ko. Meron akong orange na ahas doon sa loob. Pagbamuhin ang kanilang imahe. Ang ginawa nila mga kababayan, base sa impormasyon na nakarating sa atin, Unang nakita. Ito yung impormasyon ko. Sige. Ito yung impormasyon ko. Ang trabaho ng vlogger sa Malacanang, ilabas yung nagagawa ng Pangulo. Pagdating ang pag-ampid kay Maharlika, kaaway, pinababango yung pangalan. Natural, kalaban mo yun eh. Ganun talaga iisipin mo. ang goal ng presidential communications na supposedly to inform the public kung ano yung mga magagandang Total naman, sinagot mo naman pala eh. Ang trabaho ng PCO is to inform the public. Yan ang trabaho ng PCO. Ngayon, alam mo na, Maharlika. Diba? Totoo yan. Kakatigang kita, uni-unitin natin. Sa bibig niya na nanggaling. gamuhin ang kanilang imahe. Ang ginawa nila mga kababayan, base sa impormasyon na nakarating sa atin, Base sa impormasyon na nakarating sa'yo. ang goal ng presidential communications na supposedly to inform the public kung To inform the public. Tama yung words na yan, sinabi mo ha. Good yan. To inform the public. Ha? Mga kababayan ko, yan ang kailangan. Yan ang trabaho ng PCO. Mga kapatid, yung tanong mo, sagot mo. Diba? Nangiintriga ka nga. Kasi ang trabaho ng PCO, mga kababayan ko, ano ba trabaho nila? Pag nalaman nila yung information with the president, ibabato nila sa publiko, ibabato nila sa media. Kaya nga Presidential Communications Office. Di ba? Wala namang sinabing Presidential Communication Marites. Walang ganon. Ang trabaho nila is to inform the Filipino people, to inform the media, and the media will inform the Filipino people. Together with the vloggers. Trabaho nila yun. Kaya nga kami nagtatanong sa PCO, sinasagot kami ng PCO. May problema ba doon? Wala. Diba mga kababayan ko? Tanong mo, sagot mo eh. ano yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, anong magagandang programa, but their intention, not intention, yung kanilang Wag mong bawiin yung sinabi mo ha. Wag mong bawiin yung sinabi mo, huling-huli ka dun. Di ba? Binanatan mo si Rido, binanatan mo si Martin, sa bandang huli pupuriin mo rin ha. Sabi ko na eh, mga kababayan eh. Sige. mga inayupa kayong lahat dahil sa utos ni Lisa Smugs at Nicotine para pagbamuhin ang kanilang imahe. Ang ginawa nila mga kababayan, base sa impormasyon na nakarating sa atin, ang goal ng presidential communications na supposedly to inform the public kung To inform the public. ano yung mga magagandang nagawa ng gobyerno, Ano yung magagandang nagawa ng gobyerno? anong magagandang programa, Anong magagandang programa? but their intention, not intention, yung kanilang trabaho ay actually SAS, Baby Dragon. Si Baby Dragon Sas pa pala. Cancel! Si Sasot. May credibility pa ba si Sasot, mga kababayan ko? Wala nang credibility yun. Ang baho na ng pangalan nun sa Pilipinas. Wala nang credibility yun eh. Si Sas Rolando Sapot, mag-iintriga pala. Di ano ngayon, sinungalingan pala yan. Hindi na magiging reliable sources si Sapot, mga kababayan ko. Nabanggit tayo. Okay, isa sa, nabanggit ako dito mga palangga sa information na nakarating sa atin.
Wala ka naman ebidensya. Kasi, kung legit yan, nailabas mo na yan. Pero, ang nakarating sa'yo, chismis pa rin, di ba? Hanggang ngayon, hearsay. Ba? Na kailangan atakihin, patumbahin ang Facebook page ni Maharlika at Ayan ang mali mo. You're trying to divert the situation doon sa mga tao. That is your biggest mistake for me, no? Biggest mistake mo yan. You're trying to divert the story na ginurgur yung Facebook mo because pinagtulong-tulungan ka. Tandaan mo to, ang vlogger sa Malacanang wala pa sa 100. Okay? Wala pa sa 100. Common sense. Ha? Bago malaglag yung Facebook mo, ha? There is a two-way. Okay? Two-way. Yan ha? Two-way. It's either mass report ang inabot ng page mo or tinake down talaga. Kasi kung na-mass report yan, mag-i-email sa'yo. Diba? Pero ang email sa'yo mga kababayan ko, intellectual property. Diba? Besides sa intellectual property, hindi mo pinakita yung mga violation mo. Ba't kinat mo? Yung intellectual property lang ang pinakita mo. Hindi mo pinakita yung buong violation mo. Na meron ka nilabag sa community guidelines. Bakit hindi mo sinasabi? Anong meron? Diba? Ang intriga ka lang, bakla. Wag ganun. at nagwagi kayo na pinatay nyo o ginurgur nyo yung Facebook page ko na Maharlika na may 900,000 followers and Boljakera 100 plus total 1 million. Nagwagi kayo sa pagtitik daw ng page pero nag-backfire lahat sa inyo. You know why? Yung Nag-backfire daw sa kanila lahat. mga tao nag-follow sa akin sa Facebook, hinahanap nila ako. Nahanap ka nila for what reason? Natural. Bakit? May mga vlogger ba si Lenny? May mga vlogger ba mga dilawan ng mga namamayagpag ngayon? Wala. Ikaw lang. Solo flight ka dyan eh. Kung totoo, hanapin ka talaga nila kasi solo flight ka dyan. Mag-isa ka nagiging sanga. Sa tingin mo, makikinig ba sa amin yung mga dilawan? Hindi. Sa'yo. Antay ka eh. Common sense. Kaya nga, may Maharlika network tayo mga palangga. Maharlika network daw. Mass report nyo ulit. Babangon pa lang. I-follow ninyo. Si Princess Maui nandito. Naku, Maui, maluloka ka dito. Si Mamaw Dispenser pa nando doon. Wala na to. Promise. Nakikinggan ko na lang siya. Kakaloka. So ngayon, at itong mga hinayupak na to, meron pa silang mga pa-prayer meeting. Padasal-dasal pa sila sa Diyos para matumba lang ang page ko. Takay na magdadasal kayo sa Diyos. Nagdadasal sila palangga na ginagamit na yung pangalan ng Diyos, but the target is to take down my page. Huwag mong kalimutan mag-follow, like, and subscribe at mag-iwan ka na rin ng komento sa napanood mong video.